Ito yung paldo-paldo talaga po. Report ng DCRH, inilahad ni dating Senator Antonio Sani Trillanes IV sa kanyang sworn affidavit sa impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Hanilet Abansenia combined with Kitty Duterte sa bank account 53,276,860.55. So dito natin maintindihan kung bakit kaya nilang double whammy Wednesday for the Dutertes. So lumalabas mga kababayan, hindi simple na pamilya yung Duterte. Lumalangoy sila sa dagat ng pera. Yan yan ang portrayal mga kababayan ng na pinasabog mga kababayan kahapon sa Congress. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Mga kababayan, si Dante Maravillas. So grabe yung pasabog kahapon sa Committee on Justice mga kababayan. Yung unholy salin ni Sara Duterte. At yung bilyon-bilyon na dumaan sa kanyang bank accounts. Kasama mga kababayan yung bank account ng kanyang asawa na si Atty. Mans Carpio. At siyempre mga kababayan yung nabulgar na pagtanggap ng payout mula sa isang alleged drug lord. Buong pamilya po yung tumanggap. Sabi sa pagbubulgar mga kababayan, testimony ni dating Senador Antonio Trillanes. Ito yung paldo-paldo talaga po. Report ng DCRH, inilahad ni dating Senator Antonio Sani Trillanes IV sa kanyang sworn affidavit sa impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte ang mga halaga ng natanggap ng bawat miyembro ng pamilya ni Duterte. Mula sa umano'y drug lord na si Samuel Sammy Uy, kabilang sina VP Duterte, dating Pangulong Digong, Davao City Representative Pulong Duterte, Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, Shilo Hanilet Abansenia, at yung anak na si Kitty Duterte. Nakakuha umano ng kabuang 181.6 million pesos na halaga ng pera ang pamilya Duterte batay sa payout ng nabanggit na drug lord. Matindi ito na pasabog mga kababayan. Kaya taranta yung kampo ni Sara Duterte. 22 kay Sara from 2011 to April 2012. 22,322,538 pesos and 21 centavos. Kay Digong, 15,656,692.14. Kay Baste, 51,582,958.18. Kay Pulong, 38,814,437.65. Kay Hanilet Abansenia, combined with Kitty Duterte sa bank account, 53,276,860.55. So dito natin maintindihan kung bakit kaya nilang gumastos ng 150 million kay Kaufman, at si Sara Duterte kaya niyang magbayad ng 16 battery of lawyers sa kanyang impeachment case. Dagdagan pa yung mga petitions mga kababayan sa Supreme Court, siyam na mga abogado. Nadagdagan pa, may fourth petition na final para i-TRO ang investigation, ang hearing ng Congress. Pero hindi na mapipigilan mga kababayan. There is a time for everything, ika nga. Sabi nga dito sa report na Rappler, double whammy Wednesday for the Dutertes. So lumalabas mga kababayan, hindi simple na pamilya yung Duterte. Lumalangoy sila sa dagat ng pera. Yan yan ang portrayal mga kababayan ng Rappler. Pandora's box has now been opened, sabi dyan. And Sara Duterte and her political families, downward spiral continues. So pabulusok na downward spiral, spaghetting pababa mga kababayan. Na-expose yung pinagkukuhanan ng yaman ng buong pamilya mga kababayan.
Kumbaga, ang magsusupport na lang sa kanila yung mga diehard, pero yung mga mamamayang Pilipino, malabo na makarecover pa yung political career mga kababayan ni Sara Duterte. And that's the reason why siguro si Sara gustong mag-world tour para siguro doon magtago o ilipat yung mga assets, mga kababayan na na-discover na bulgar kahapon sa hearing ng Congress. Kaya sabi dito sa report ng Claire, it was unmistakably double whammy Wednesday for the Dutertes. Just as the House Justice Committee found itself circling what we had long suspected, that the blood-soaked war on drugs waged by Rodrigo Duterte against the small man bore all the hallmarks of a grand diversion, a brutal smokescreen behind which the monopolization and centralization of narco-politics could proceed from 2016 to 2022. The family was suffering an equally, if not more consequential, reverse on a sterner stage. In The Hague, where rhetoric is not mistaken for reason and volume does not substitute for proof, the appellate chamber of the International Criminal Court delivered that coup de grace to the Duterte's camp lingering fantasy that jurisdiction might somehow be undone by wishful thinking or sheer obstinacy. The matter is now settled. The ICC has jurisdiction. So sabi dito sa kwento ng Rappler, no amount of tantrums, no choreographed indignation from the faithful, no digital chorus of the perpetually aggrieved will alter that fact. One may rage, one may posture, one may even resort to the familiar childlike defiance. Bala pag mag-umpak-umpak mo, but none of it rises to the dignity of an argument, much less a legal one. Madaling sabi, mga kababayan, na double-whammy, na pin down sabay mga kababayan yung dalawa, yung mag-ama. Si Digong sa ICC, si Sara dito po sa Congress. At sabi nga natin, with the revelation of the bombshell na pinasabog mga kababayan kahapon sa Congress, malamang yung kahit mga kaalyado ni Sara, mga senador, magdalawang isip na. Yung mga senador na planong i-acquit si Sara, sa lakas ng ebidensya laban kay Sara, mahirapan silang i-acquit kasi it will cost mga kababayan their political career. Di ba? Siyempre, isipin ng mga senador, doon na lang anya tayo sa ebidensya para safe. Hindi anya obra dito na i-acquit natin, tayo naman ang malalagay sa problema. Di ba? Sa bigat ng ebidensya mga kababayan laban kay Sara Duterte, ito yung laman ng nabulgar na unholy SALN. So hindi po ito simpleng usapin ng accounting or technicality. Kapag ang isang mataas na opisyal may bilyon-bilyon nagalawan ng pera sa kanyang bank account, ngunit halos walang diniklarang cash sa kanyang SALN, zero cash on hand and cash on bank. Kaya sabi ni Congressman Joel Chua, wala niyang cash, di wow, dati may cash, yung mga sumunod na taon wala nang cash declaration sa kanyang SALN, di wow, pero lumobo yung kanyang SALN. Yung net worth niya lumobo, pero walang cash, zero. So mali na mga kababayan na red flag talaga. So kapag ang depensa mga kababayan ay nag-umpisang muli sa pag-atake sa naglabas ng ebidensya tulad ng AMLA, sinisiraan ngayon yung director ng executive director ng AMLA. Hindi nito binobura yung red flag, lalo lang nitong pinapalalim yung mga tanong. Yan ang revelasyon mga kababayan ng AMLA at discrepancy sa kanyang SALN. Una, itong mga detalye nito tungkol sa mga isyong kinakaharap. Sabi rito may 6.77 billion na bank transactions. Kinumpirma ito mga kababayan mismo ni AMLAC Executive Director Attorney Ronel Buenaventura na may kabuang 6.77 billion dumaan sa mga bank accounts konektado kay Sara Duterte at sa kanyang asawang si Atty. Manasseh Carpio mula 2006 hanggang 2025. 630
covered at 33 suspicious transactions. Na-flag ng AMLA ang mahigit 630 covered transactions, mga transaksyong lagpas 500,000 at 33 suspicious transaction reports or STRs na may kaugnayan sa mag-asawa. Ayan o. Mali yung deklarasyon sa SALN. Zero cash for 6 years. Ayon sa Office of the Ombudsman, walang diniklarang cash on hand o bank deposit si Sara sa kanyang SALN mula 2019 hanggang 2024. So malaki yung discrepancy. So habang bilyon-bilyon ang dumaan sa kanyang mga bank account, ang huling diniklarang net worth ni Sara Duterte sa kanyang SALN nasa 88.5 million lamang noong 2024. Isang malaking agwat na tinawag ni Representative Chel Jukno na smoking gun para sa probable cause. Kitang-kita mga kababayan yung ebidensya ng pandaraya sa mismong records ng SALN mga kababayan. Dahil sa mga inexpose ni AMLAC Executive Director Buenaventura, binabas ngayon mga kababayan ng mga supporters ni Sara, sinisiraan ngayon si Buenaventura. Mataki po kapon tulad ni Malutikia. Ina-accuse ngayon mga kababayan yung nangyayaring investigation bilang fishing expedition daw. Ngayon, depensa ng kampo ng mga Duterte, yung mga dumaloy daw na bilyon sa bank account ni Sara Duterte, hindi niya nangangahulugan na ito yung personal na yaman o savings ni Sara Duterte. Pero pag-usapan natin, bakit yung mga dumaang pera, mga kababayan na bilyon-bilyon, hindi siya normal? Balikan natin yung core facts. 10-figure movement sa kanyang bank account. The uncovered transactions, suspicious transaction reports, pero zero declaration sa loob ng cash declaration, sa loob ng kanya SALN mga kababayan, zero cash sa loob ng ilang taon. Ano yun? So, hindi po siya malinaw mga kababayan, hindi malinaw na hindi siya pangkaraniwang sitwasyon. Kasi sa normal financial behavior mga kababayan, kung may malaking galaw ng pera, may reflection dapat sa assets. Tama? Kung may inflow, outflow, dapat may traceable explanation. Kung public official ka, may mas mataas na standard ng disclosure dapat mga kababayan. Pero dito, may galaw, may records, walang deklarasyon. Ano tingin ninyo po? So ito po mga kababayan yung tinatawag na structural inconsistency. Hindi sapat na transaction lang yan ang depensa mga kababayan. Ito yung narrative ng DDS machine ngayon para pagtakpan yung bilyon-bilyong dumaan sa bank account ni Sara na nasilip ng AMLAC. Sabi ng mga DDS, hindi naman yan yung yaman, transaction lang yan. Sa unang tingin, mga kababayan, may punto. Pero sa malalim mga kababayan ng pagsusuri, kulang at mali. Bakit? Sabi nga mga kababayan, pattern matters. Hindi lang isang beses po na nangyari. Hindi maliit. Ang alaga mga kababayan, 6.77 billion ang dumaan. May structured movement, mga kababayan ng pera. And volume matters. Ang ganitong laki ng pera, mga kababayan, hindi yung dumaan lang. Dumaan lang anya yan sa bank account ko. Hindi pwedeng gano'n. Ang tanong, bakit dumaan? Saan galing? At saan napunta? Nangangailangan po ito na linaw na financial explanation. May disclosure obligation siya kasi public official siya, mga kababayan. Sabihin natin, hindi sa iyo yung pera, dumaan lang sa account mo. Ganon pa rin, may obligasyon kang ipaliwanag. Bakit dumaan yung ganong kalaking pera? Anong rason? Para sa ano? At para kanino yun? Tama ba? Kung transaction lang, nasaan yung malinaw na paliwanag? At documented dapat na paliwanag. So ang ginagawa nilang pag-atake ngayon sa AMLAC, distraction po na malinaw. Kapansin-pansin yung pattern. Imbes na sagutin yung discrepancy, ganun talaga yung style nila. Hindi sinasagot yung mga tanong.
gumagawa ng sariling narrative, kwento. Tulad ng mga revelasyon ni Madriaga, imbis sagutin yung mga expose ni Madriaga, napunta doon sa picture. Talaga niya, Mr. Maravillas, nililihis tayo. Yan man talaga po ang ginagawa nila. Nililihis sa totoong issue. Napunta sa picture at sa kasagrado ni Sara sa law school yung issue. Imbis yung mga delivery ng mali-maleta at hindi nga maleta, ban pa ng pera. Ang inaatake, yung personality ng AMLAC, si Director Buenaventura yung inaatake nila. Sinisiraan ngayon. Kasi ka-appoint pa lang ng ating Pangulo. Ano naman kung ka-appoint pa lang? Yung sinabi niya doon sa dokumento, yun ang sagutin ninyo. At saka tinutulak nila yung dating narrative na fishing expedition na niya. Pero mga kababayan, sa batas at logic, ang pag-atake sa messenger ay hindi sagot sa mensahe. Hindi nito binobura mga kababayan yung na-expose na 6.77 billion pesos na dumaan sa account ni Sara at siyang kanyang asawa na si Mans Carpio. Hindi binobura yung 630 covered transactions, yung 33 suspicious reports ng AMLAC, at siyempre yung zero declaration sa SALN ni Sara na sabi ni Congressman Chua, edi wow, zero. So anong nangyayari? Malinaw na may iniiwasan talaga. May hindi masagot ng direkta talaga, mga kababayan. Ngayon, dito tayo sa legal na anggulo. Bakit ito mabigat, mga kababayan? Ito kasi yan, mga kababayan. Sa SALN Law, Republic Act 6713, mandatory ang truthful at complete disclosure po. Hindi maaaring piliin lang ang i-declare. Sa anti-money laundering framework, ang suspicious transaction reports ay hindi po siya basta-basta. Ito ay indicators na may kailangang imbestigahan. Sa probable cause threshold naman, hindi kailangan ang final proof agad. Sapat na ang malaking inconsistency para umusad ang kaso. Kaya nang tawagin itong smoking gun, ito ay dahil sa bigat ng mismatch o red flag, hindi sa ingay ng politik. Kaya tinawag siyang smoking gun, mga kababayan ni Cheljuk, no? Ngayon, para sa mga ordinaryong Pilipino, gawin nating simple yung paliwanag para madaling maintindihan ito. May isang opisyal na may bilyon-bilyong pesong halaga na dumaan sa kanyang bank account. May daang-daang malalaking transaksyon na namonitor yung AMLAC. May na-flag nga po na suspicious reports. Pero ang indiniklara, halos wala, zero. Zero cash ang diniklara. Kung ordinaryong Pilipino to, malamang inimbestigan agad. Hihinga ng paliwanag, posibleng mapinalize, mga kababayan. Pero ngayon, ang depensa ng mga DDS, transaction lang anya yan. Sabay sira sa direktor ng AMLAC. Siniraan po. Ngayon, ang tanong, patas ba ito o hindi? Ngayon, dito tayo sa mas malalim na isyo. Ito po yung tunay na labanan. O na katotohanan versus narrative. Ebidensya versus spin. Pananagutan versus blind loyalty. Ngayon, ang problema sa DDS style defense, mga kababayan, hindi nito sinasagot yung mga datos. Pinapalitan nito yung usapan, yung expose po ni Madriaga. Hindi man nila pinapansin yung in-expose ni Madriaga, kundi ang pinansin nila yung picture. Napakababaw, mga kababayan, ng depensa ng mga DDS. Pure distraction ang ginagawa nila. Nililihis yung atensyon ng tao. Pero hindi po nito mababago yung core issue. Sa totoo lang, may discrepancy na maliwanag po na kailangan itong i-explain ni Sara. So ang hindi po matatakasang tanong, mga kababayan, sa dulo, iisa lang po ang hinahanap. Hindi galit, hindi propaganda. Hindi depensa na paulit-ulit na wala mang laman. Ang tanong po na malinaw, saan galing yun dumaang bilyon-bilyon sa account ni Sara? Saan galing? Bakit hindi ito diniklara sa SALN, yung bilyon-bilyon?
Bakit may suspicious reports? Bakit zero ang deklarasyon sa loob ng ilang taon sa SALN? So hanggang walang malinaw na sagot mga kababayan, mananatili yung pinakang mabigat na duda. Tama po. Kasi kung malinis mga kababayan, bakit hindi maituwid yung mga numero? So kapag bilyon mga kababayan ang dumaan at zero yung diniklara sa transaksyon ay sa SALN, hindi po ito basta error. Simpleng error. Isa po itong tanong ng pananagutan. At maliwanag po, malawak po ang kailangang sagutin ni Sara Duterte. Kasing lawak ng bilyones na dumaan sa kanyang mga bank accounts. Ganon kalawak. Yan, mismatch. Sara Duterte, 6.7 billion bank transactions do not match her SALN declaration, sabi dito sa report ng Rappler mga kababayan. Based only on her SALNs, Duterte's net worth peaked at 88 million in 2024. When she entered politics in 2007, her net worth 7.25 million lang. What is puzzling is that the story does not seem to add up with the numbers based on the SALN mentioned earlier by Congressman Terry Ridon. A certain amount of cash on hand was declared. However, based on the flow of funds, the amount reported by the banks to the AMLAC is significantly higher than what appears in SALN, sabi po ni Deputy Speaker J.G. Suarez. Yan o. BP Sara Network, it's 88.5 million over 6 years. SALN show no cash or deposits. Cash on hand on bank from 2019 to 2024, none. Wala siyang diniklaro. Pero nagdagdag yung kanya net worth, 88 from 55 in 2019, 55 million, naging 88 million. Paano nangyari yun? Di ba malinaw na dinayak? Tapos, na-monitor ng AMLAC, billions yung dumaan sa kanyang bank account combined with yung kanyang asawa, si Atty. Mans Carpio. Dumaan lang naman, sabi ng mga defenders ni Sarang DDS influencer. Dumaan lang daw. Makidaan lang po. Parang gano'n, ano? Dumaan lang. Kaya, hindi mag-appear si Sara. Mga kababayan, paulit-ulit na tinatawag, nandyan na niya si Sara, wala niya. Hindi niya kaya itong sagutin. Kaya may time siya mga kababayan na mag-travel na sabi ng iba, mukha niyang tatakas na si Sara. Salit na mga kababayan na humarap sa batas, humarap sa investigation ng Congress. Travel around the world yung gusto ni Sara. Pero pagdating sa hearing, malinaw, umiiwas mga kababayan siya. Hindi solusyon yan, Sara, yung mga pagbiyahe mo. Magpaliwanag ka sa Congress, obligasyon mo yon bilang public official. Kaya tama itong sinabi ng isang abogado. Sabi dito, a litigator stake, Sara's camp should respond now before case reaches Senate. A former law dean and impeachment defense, a lawyer said the camp of Vice President Sara Duterte should use the ongoing proceedings at the House of Representatives as an opportunity to directly challenge the evidence being presented against her before the case reaches the Senate. Wala puro iwas si Sara Duterte. Pero may panahon siya mga kababayan na mag-world tour. Hindi natuloy kasi gawal sa panahon. Galit si Sara sa Office of the President. So sabi po ni Atty. Jose Roy III that from a litigator's perspective niya, the current stage, particularly the determination of probable cause, is the most strategic time for the defense to respond to the allegations. This is the time, Anya. You remember, as I was saying, Mr. Corona, the late Chief Justice Renato Corona, did not have the benefit of an opportunity to rebut the claims right at the first moment. We went straight into the trial. So, in a sense, really, BP Sara is fortunate because you can raise defenses now, sabi niya, and show that these are not properly the subject of an impeachment complaint or they do not constitute any kind of offense that should be considered in the impeachment against her, sabi po ni Roy. He said, the proceedings before the House Justice Panel allowed the defense
to raise arguments early, possibly limiting or excluding issues that may later be elevated to a full impeachment trial. Wala, binibigyan siya ng pagkakataon na sagutin. Ini-ignore lang po ni Sara. It is a good opportunity for the defense to pare down and to limit whatever should be or can be brought to trial. Roy noted that unlike the 2012 impeachment of Corona, where the defense had limited opportunity to counter allegations before trial, the current process niya provides an opening to immediately contest claims and evidence. May ayaw ni Sara, pati ng kanyang mga abogado. Siyempre, ang ayaw siguro si Sara mismo kasi mahirap niya itong i-rebut yung mga ebidensya tulad nito na mga lumabas mga kababayan kahapon. Paano niya yun ipapaliwanag? Siguradong baka maihi siya mga kababayan sa upuan. Yun ang mangyari sa kanya. O baka magwala na lang si Sara. Hindi na niya kayang sagutin yung mga tanong, magwawala na lang siya doon. Pagmumurahin na lang na niya yung mga congressmen. Ayan man lang po yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.